Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Batang Maynila to, ito mga kababayan, ito actually ayoko na sana itong pag-usapan kasi unang-una ayoko na talaga makasakit. Pero ang dami po kasing nagme-message sa atin dun sa ating Facebook page na sabi, Sir, BMP, gawa mo naman ng reaction to. Tapos nakita ko yung mga pinopost silang mga picture tungkol sa ratings. Ayoko na sana pag-usapan kasi ang dami na po nasasaktan. Kayo talaga, ba't ba gusto nyo makasakit ng damdamin? Lubog na nga Kung ano-ano na nga pinaggagawa nila, ang dami nang bawal. Ang dami nang pinagbabawal ang dami na nilang mga issue na inilalabas. Pati nga yung yung team song ng Itbulaga talagang pinagpipilitan nila, kanila daw yun. Ang dami, grabe mga kababayan, dami ng bawal. Bawal magbiro, bawal magsalita ng fake. Tapos lahat inaangkin, kanila raw yung trademark, kanila raw yung kanta, kanila raw yung... Baka alam nyo pagtagal-tagal, siguro mga ilang araw, ilang linggo pa, magugulat na lang tayo sa sabihin nila, etong Tito Vic and Joey, kanila rin. Diba? Kasi lahat na inaangkin kanila daw lahat Pati yung team song na ang nag-compose si Vic Soto, sinasabi nila may kasama daw si Vic Soto na nag-compose. At yung nag-compose daw, empleyado nila at swelduhan nila, kaya kanila daw yung yung team song ng Itbulaga na kinakanta dyan sa EAT. Kasi di ba yung team song, yun po yung dati pang team song na pinalitan lang po nila yung may konti lang po silang revision. At ito nga, babasahin ko nga para ito po yung report. Ang sabi, nanindigan si Attorney Maggie Abraham Garduque. Ito pong head lawyer ng Television and Production Exponents Incorporated o TAPE, na sila ang totoong nagmamay-ari ng iconic theme song ng original Itbulaga. O sila daw may-ari ng iconic theme song. Sabi ko nga, susunod siguro itong iconic trio. Sabihin nila, kanila rin Ayon kay Abraham Garduque, empleyado ng TAPE Incorporated si Vincent D. Buncio, na siya daw nagsulat ng lyrics. So, ito raw sinasabi nila, empleyado nila, si Vincent D. Buncio. Yun yung nag-lyrics. Pero yung naglagay ng harmony ng tugtog, kung totoo to si Vic Soto. Yung tugtog kay Vic Soto, yung lyrics sa kanila. Di gawin nila, gawa sila ng kanta, gamitin yung lyrics. Pero wag nila gagamitin yung tugtog. Ano kaya itsura nun, Ano kaya ay magiging tono nung Baka tulad nung ginawa nilang kanta na yung Itbulaga yung bago. Narinig niyo ba yung bago? Na walang kalatoy-latoy. Na puro ingay lang. Parang yung show. Ito na naman ayoko na nga kasi sabi ko sa inyo, ayoko na pag-usapan to kasi nakakasakit na ako ng damdamin. Ito ngayon, pag-uusapan na naman natin yung show. Kasi nung umpisa pa lang, nung unang-una, sabi nila talagang nagpasikat sila Ibigyan namin kayo ng bagong Itbulaga. Isang mas matindi, mas pinasaya, mas pinaganda. Pinagmamalaki ng una Yan ang pinalabas na yung unang araw. Ang nangyari hindi wala lahat yun Ang nangyari mas pinaingay lang hindi naman mas pinasaya, hindi naman mas pinaganda. Ang ginawa nila mas pinaingay. Yun yung nangyari. So, itong kanta na to, gawan niya ng panibagong tugtog. Basta yung yung dapat yung tugtog na yun sa TBJ. Pero yung lyrics, yung sina Tito Vic and Joey, design nyo na yung kantahin nyo. Lyrics pala yung sa inyo Huwag nyo aalisin yung yung lyrics na sina Tito Vic and Joey. Huwag nyo tatanggalin yun kasi sa inyo yung lyrics Di ba? Kayo nag-invento. Ay, hindi pala.
Si Vincent D ang nagsulat nun eh. O di, wag nyo tatanggalin yung Sina Tito Vic and Joey, wag nyo tatanggalin yun ha. Kasi yun yung original na lyrics. Baka pag binago nyo yun, wala na. Hindi na kami bilib sa inyo pag tinanggal nyo yun. Kasi total senyo siya. O sige, senyo na yung lyrics. Basta wag nyo lang tatanggalin yung Sina Tito Vic and Joey dyan sa sa lyrics ng iconic theme song. Ha? Kasi pag tinanggal nyo, hindi na yun original. Generic yun. Sasabihin nyo naman na bawal magsalita ng fake. O di, hindi na original yun kasi tinanggal nyo yung Tito Vic and Joey dun sa lyrics. Kaya kung ako dito kina Tito Sen sa TVJ, ibigay nyo na yung lyrics. Total yung nasa lyrics Sina Tito Vic and Joey. Ano kaya itsura no? Kakantahin nila Paulo ng bulutong, kakantahin ng bulutong yung team song ng Itbulaga kasi kanila raw eh. Eh di ibigay nyo na. Kakantahin ni Bulutong Sina Tito Vic and Joey, Alkaday dumarami, etong nadagdag na itong mga bulutong. Dudug. Ano kaya mangyari pag no? Pero may bulutong kumakanta Sina Tito Vic and Joey. Kaya ako sa TVJ, bigay nyo na yung lyrics. Total lyrics lang naman inaangkin nila eh. Basta wag nyo lang tatanggalin yung Tito Vic and Joey dyan. Kasi pag inalis nyo yan, ipinalit nyo yung bulutong. Sina bulutong. Paano ba? Sina tatlong bulutong kasama. Wag na. Ano yung magagalit sa akin na ito. So, bigay nyo na. Nagtanong kung bakit hindi ito ginagamit ng tape para sa version nila ng Itbulaga. Sinabi ni Garduque na mas mainam daw ng mga halusos na wag na itong gamitin dahil nais daw nilang alisin ang imahe ng Tito Vic and Joey TVJ mula sa Itbulaga. Gusto nilang angkinin, gusto nilang kunin, pero ayaw nilang gamitin. Kasi nga sa lyrics, Sina Tito Vic and Joey, ang saya-saya siguro nun kung kakantayin ng bulutong yan. Ito, layo na natin. By the way mga kababayan, baka pwede naman makisuyo, paki-like and follow yung ating Batang Maynila to its Facebook page. Kasi dito sa YouTube ang dami na natin, 200,000 na tayo, pero sa Facebook 12,000 pa lang tayo. Paramihin po din natin yung ating Facebook page. Para kapag nag-live tayo dalawa, biruin nyo dalawa, big time. Sabay YouTube sa Facebook para mas marami tayong maabot na ating mga legit number cards. Diba? So sa mga hindi pa po naka-follow, naka-like sa Facebook page Batang Maynila Toys, baka naman para yung walang YouTube pero may Facebook, makakasali pa rin kayo sa sa bigayan ng TV box. Di ba? Kasi yung iba nagrereklamo, wala kami Facebook. YouTube lang. Iba sinasabi naman ng iba, wala kaming YouTube, Facebook lang meron kami. So, mas maganda meron parehas para marami tayong maabot. Di ba? So, ito, pag-usapan natin. Itong August 7, ratings ng Lunes. Siyempre, ano pa ba pag-usapan natin? Number 1 pa rin ang 80 ng TVJ dyan sa TV5. Saka itong Nutam na to, itong Nielsen, ang dami niya ng dati Nutam lang, ngayon may Fintam, Nutam, Artam. Parang gumagawa sila ng mga sub-levels para lang maipalabas na yung kanilang bulaga dyan sa GMA, kahit pa paano may panalo. Diba? Kumbaga parang parang consolation prize. Pero pag tinotal mo siyang overall, ang talagang nanalo itong 80 ng TVJ sa TV5. Kaya nito sa Fintam 4% TV5, Nutam 5% TV5, yung Artam 3.9 o lamang itong bulaga ng tape. Parang gusto na lang nilang palabasin na kahit pa paano may ipananalo. Kahit lumalabas naman sa overall olats. So, sige, pagbigyan na natin. Nakakaawa naman eh. Kaya sabi ko sa inyo, ayoko sana pag-usapan to, pero
Pinipilit ninyo. Ayoko na talaga makasakit ng damdamin na iba. So yun mga kababayan, magbibigay na naman ako nito ng ng word for the day. Sa totoo lang, ang hirap na itong pinasok ko na to. Na every time na may video, kinakailangan may word for the day. Ano kaya? Ano ba maganda? Word for the day na may kinalaman dito sa sa ating pinag-usapan. Ito may naisip ako. Pagtagaan nyo na to. Paano ka mananalo kung lagi kang talo? Ayan po ang ating word of the day mga kababayan. So yun lang po muna. Ingat po tayong lahat. God bless.